Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang issue, balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, nako. Grabe to, nabulabog ang Senado sa matinding utos ni PBBM, Hontiveros todas na. Yan po yan binasa ko lang po ang title mula po ito kay Banat News Updates. Yan Kasi nga po mga karibin natin, itong si Senator Rez Hontiveros, gusto atang ipatawag si dating Pangulong Duterte sa Senado, para imbestigahan po yung gentleman's agreement ni PRRD na itinatanggi naman na meron na gentleman's agreement mga karibin natin. Pero ito pong si Senator Hontiveros ay gustong gumawa ng batas out of this gentleman's agreement, Kasi ipapatawag niya si dating Pangulong Duterte, in aid of legislation, iimbestigahan mga karibin natin. May nagawa na. Ito ang hirap may nagawa na po bang batas si Senator Rez Hontiveros doon sa pag-iimbestiga, Kasi in aid of legislation din naman 'yun kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, eto na naman, kaya dating Pangulong Duterte naman. Sino po ba ang nagrereklamo? Sino po ba ang nagreklamo about dito sa gentleman's agreement, Wala naman nagrereklamo mga karibin natin. Kasi wala nga, Pero itong Senator Rez Hontiveros, siya na po ang nagrereklamo. Siya na rin po ang mag-iimbestiga sa Senado at siya na rin po ang magiging hukom. Nako. Parang nakaprogram na itong si Senator Rez Hontiveros yung nangyari, Kaya Pastor Apollo Kibuloy, ayun din po ang nangyayari ngayon kay dating Pangulong Duterte. Ang mas malala pa nito, walang nagrereklamo. Diba? Buti nga kay Pastor Apollo Kibuloy may nagreklamo. Dito kay dating Pangulong Duterte, wala po mga karibin natin kung di si Senator Rez Hontiveros lang din po. So yan mga karibin natin, ito panoorin po natin ang kabuuan ng video ito para mas lalo po nating malaman kung ano ba talaga ang pakay ni Senator Rez Hontiveros. Ito po si Hontiveros ay magsasampa po ng isasalang po. Gusto pong imbestigahan ito pong gentleman's agreement. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na walang gentleman's agreement, iimbestigahan pa rin po sa Senado. Alam mo, ano po yan, abuse of power, abuse of authority. Didiscuss po natin yan. Alam mo, Rez Hontiveros, una, yan yung sinasabi natin na nawili. Nawili sa hindi na dapat. Kaya dapat talaga pinapalagan yung Kibuloy. Di ba? Tignan po ninyo yung naging attitude na ni Rez Hontiveros. Pwede pala yan Pwede pala ako mag-imbestiga ng para akong korte. Meron nagreklamo na mga kababaihan. Gusto kong isalang dito, hindi makakapalag si Kibuloy dahil i-issuean ko ng warrant of arrest. Kukulitin ko yung Senate President pag hindi ako pinagbigyan sa warrant of arrest. Pero dapat alam na ng lahat, kung yung Senate President maalam, dapat ano na natin yan sa sa korte na, proper court na. Magbigay na kayo ng ng konklusyon na yan ay ibigay na sa proper court nang magkaroon na ng hustisya yung sinasabi niyong biktima. Dapat ganun Dapat ganun yung pagtugon ng Senate President. Hindi ganun Ang hirap kasi dito mga karibin natin, Parang gustong-gusto nilang may investigation dyan sa sa Senado, maging sa Kongreso, ganun din, di ba? Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya nila gustong-gustong mayroong ganyan sa Senado na iniimbestigahan nila? Na pwede naman diretso na lang,
sa korte. Kasi ba gusto rin nilang magpakilala sa taong bayan. Kilala naman kayo ng taong bayan eh. 'Di ba? Sa bagay mga ka-review natin, sabi nga nila good or bad publicity. Still a publicity mga ka-review natin. Oh. Na nagbigay sa atin ng Australian dollars. Ganun po yun eh. Nagiging presidensya. Yung mali po, yung maling proseso, pag pinayagan mo, sa mga katulad mag-isip ni Hontiveros, ay pwede na pala. Pwede ko na ngayon gawin. Yung mga tinututol natin kung bakit ayaw natin na isa lang si Pastor Kibuloy. Kasi, pag pwede pala yan, pwede na nilang isa lang ang gusto nilang isa lang. Halimbawa po ito. Buti nga kay Pastor Kibuloy, meron pang mga nagrereklamo. Sino po nagrereklamo ngayon kay Pangulong Duterte? Sino po nagrereklamo? Ang mga pronouncement ni Risa Hontiveros. Ano mga sinasabi ni Risa Hontiveros? Treasonous daw yung agreement. Yung gentleman's agreement. Teka lang pala muna. Ang tanong, sabi niyo, gentleman's agreement. Ang presidente, ang sole architect ng foreign relations. Trabaho niya po yan. Hindi ko sinasabi nga po namin, walang gentleman's agreement. Hindi naniniwala si Risa Hontiveros. Gusto niya yung pinaniniwalaan niya. Sinabi ni Roque to. May gentleman's agreement. Yan ay treason. Yan ay pagtataksil sa bayan. Nagdeklara na. Basahin ko ha. Yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kaya ayaw kong umatin dyan dahil hinusgahan na ako. Ginagawa niya ngayon kay Duterte. Ang pagkakaiba kay Kibuloy at kay Duterte, kay Kibuloy may nagrereklamo. Ngayon po, si Hontiveros na po ang nagrereklamo. Ikaw na nagrereklamo kay Duterte na siya ay taksil. Ikaw pa mag-iimbestiga. Wala nang ibang testigo. Basahin natin yung sinasabi niya. Kaya sinasabi niya, bakit ayaw mati ni Kibuloy? Paano ka atin nga? Sinabihan ka na nga, nag-guilty ka. Eto po, malupit. Wala na nagre-reklamo. Yun mismong nag-aakusa na, siya na talaga mismo. Kasi kay Kibuloy, meron pa nag-aakusa eh. Kami po yung mga winalanghiya ni Kibuloy. Meron pang gano'n. Dito po kay Duterte, wala na. Siya na mismo. Basahin ko sa inyo ha. This gentleman's agreement is treasonous. No? While China in any case will most likely attack our supply mission and route in disarm, the Shamopan agreement only gave Beijing more ammunition to assert her self-claim. So pinagbibintangan na niya yung gentleman. So yan mga ka-review natin, gusto ang ipatawag ni Senator Risa Hontiveros in aid of legislation. Itong si dating Pangulong Duterte. Ito lang mga ka-review natin kasi lagi po nating naririnig itong in aid of legislation, no? Na naguguluhan na rin po ako mga ka-review natin. Malamang kayo rin naguguluhan na rin po. Kung ano po talaga ang nagagawa nilang batas out of this investigation, di ba? Kasi in aid of legislation mga ka-review natin na magagawa silang batas out of this issue or conflict or some argument, di ba? Ang tanong mga ka-review natin, wala naman silang ninalabas na batas, di ba? After investigation, wala na. Dapat pagkatapos nilang imbestigahan yung mga kung ano-ano mang issue ang lumalabas diyan sa Senado, dapat ipapakita po nila after po nilang mag-imbestiga yung nagawa nilang batas, no? Paano malalaman ng taong bayan na may batas na ganyan? Di ba? Paano nila malalaman? Paano sila o paano tayo, di ba?
magaguide ng batas na yan kung hindi natin alam. O kaya sumusobra na siguro mga karibin natin, no? Tama na yung ginagawa nyo ng ginagawa nyo ng payong. Ginagawa nyo ng shield, yung in aid of legislation, no? Ginagawa nyo na pong pader, no? Shield sa inyo para makagawa kayo ng makapag-imbestiga kayo nang walang sino mang tumututol, di ba? Talaga naman, dapat, wala namang problema dyan. As long as may resulta, di ba? Mahirap naman kung gumastos lang ng gumastos ang Senado, Kongreso, in aid of legislation, gumagastos po kayo. Kahit ganyan po. di ba? Dyan pa lang sa pag-organize ng ng hearing na yan, gastos na po yan mga karibin natin. Kaya dapat may mapala po ang taong bayan. Di ba? Hindi po ako, for example, ngayon mga karibin natin, imbestigahan nila si dating Pangulong Duterte about dyan sa gentleman's agreement. Patawag. O kung ano man po yung kung may magawa man kayong batas, kasi yun naman ang purpose ninyo di ba? Sana ipakita nyo sa taong bayan, di ba? Para susunod, wala nang lalabag sa batas na yan. Yun lang yung point ko mga karibin natin kasi parang tamang sinasabi kanina ni Sir Badong Aratiles, umaabuso na po, no? Itong Senado at Kongreso. Sa agreement, yan ay pagtataksil sa bayan at dahil dyan, kaya tayo inaatake ng China. Ano pa iimbestigahan mo? May konklusyon ka na. Ikalawa, bawal po bang, ulitin ko walang agreement. So yan mga karibay, kung gustong-gusto talagang malaman ni Senator Rez Hontiveros kung ano ba talagang nangyari dyan sa West Philippine Sea, kung bakit nagkakaganyan, bakit hindi niya po ipatawag si Trillanes? Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, di ba? O kung gusto niya pang tawagin si dating Pangulong Noy Noy, di ba? O ipatawag niya na rin kung kaya niya, di ba? O para talaga malaman niya kung ano ba talaga ang nangyari diyan. Kasi mga karibin natin, nang maupo po si dating Pangulong Duterte, nandyan na po ang problemang yan. Di ba? Nandyan na po ang problemang yan. Mga karibin natin, huwag po natin kalimutan na ang nagsimula po ang West Philippine Sea agawan dyan, no? Nung panahon pa ni Pinoy, hindi po panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung mag-iimbestiga kayo at kung gusto nyo talagang malaman, no? Ang katotohanan dyan, baka nga kasama ka pa dun, Madam Risa, Kasi dilawan ka, di ba? Sa panahon po yan yan ay opinion lang mga karibin natin. Baka lang. Sabi ni Pangulong Duterte, walang agreement. Ang ikalawa kong tanong sa iyo, kung may agreement, bawal ba yun? Kinakailangan ba ng approval ng Senate sa agreement? Ang agreement naman hindi naman magigera sila. Kaya nga agreement Di ba? Agreement, gentleman's agreement. Payapa lang, walang gera. Bawal ba 'yon? Halimbawang may totoo, kaso wala nga. Bawal po ba 'yon? Na mag-enter ng agreement, mapayapang agreement yung Pangulo sa kapwa niya Pangulo sa ibang bansa? Hindi po. Yan po ay inaalaw. Yan po ang trabaho ng Pangulo. Anong sinasabi mo na? So, yan mga karibin natin, no? Tinatanong po nila itong gentleman's agreement, no? For example, kung meron, di ba? Masama po ba yun? Kung meron man gentleman's agreement, yun po ang trabaho, yun po pinaparating sa atin ni Sir Badong, no? Yun po ang trabaho ng ating Pangulo.
di ba? Ni dating Pangulong Duterte maging friends to all, enemy to none, di ba? Yan po yung policy, di ba? Nakalimutan ko, basta. Yan po yung ni dating Pangulong Duterte. Enemy to all, friends to all, na enemy to none, di ba, mga karibin natin? O ngayon, kung question niyo yung ni Pangulong Duterte, bakit hindi nyo rin questionin si Pangulong PBBM, no? Baka gentleman's agreement lang din, no? Yung mga nangyayari ngayon dyan sa Amerika at Pilipinas. Ha? Kasi mga karibin natin, di ba, nung una pa lang, mayroon na pong may mga kumakalat, di ba, na balita na kaya di umano nakipagkasundo or bumalik yung EDCA, mga karibin natin, or nakipagkaibigan ng Pilipinas sa Amerika ulit. Ha? Kasi may inaasikaso ang mga Marcos doon sa mga freeze account. Ha? Ayan ay lang yan, opinion lang yan, mga karibin natin, ha. Gusto ko lang yan, para maging patas naman. Ha? Bakit hindi rin imbestigahan yon? Dahil ba sa bagay, pwede naman imbestigahan after ng term, di ba? Ang ganun naman talaga. Di ba? Pero ang point dito, mga karibin natin, ang presidente po ang sole architect, no, ng foreign policy. Yan, foreign policy. Ano man pong maging desisyon ng ating Pangulo, yun po ang masusunod, no? Either gentleman's agreement or may kasulatan or, di ba? Problema na nila yun. Di ba? Sila ang presidente. O bakit nang sinabi ba ni PBBM na babalik tayo sa US, yung pakipagkaibigan, di ba? May nagreklamo ba? Wala naman, di ba? Kasi yun ang gusto ng Pangulo, di ba? O, so yan, Senator Reza Hontiveros, ay, mukha pong gusto mo lang sumakay na naman sa issue, no? Lahat na lang ng pumuputok na issue, gusto mong imbestigahan sa Senado. Hindi po pwedeng ganun, Madam Senator. Kasi gumagastos po kayo dyan, ha? At pera ng taong bayan ang ginagastos ninyo. Pati po sweldo ninyo ay galing po sa taong bayan. Ngayon, kung gagamitin mo ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay, di ba? At wala ka rin namang nagagawang batas, matulog ka na lang. Or mag-resign ka na. Di ba? Ibigay mo ang posisyon na yan sa karapat-dapat. Di ba? Yung may magagawang batas. No? Kasi nandyan po kayo para gumawa ng batas. Ha? Wala po kayo riyan para magpatupad ng batas. Di ba? Iba po ang nagpapatupad ng batas. Kayo po ay gumagawa ng batas. Kasi dito kay all in one na kay Senator Reza Hontiveros dito, ha? Siya na po ang nagreklamo, siya ng investigador, siya rin ang hukom. Siya na lahat, mga karibin natin. Pwede nang maging gobyerno itong si Senator Reza Hontiveros. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo, kung meron man po, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.